Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ayon sa ibang mga insider ay within the next few weeks ay matitrade na si Kevin Durant. Subalit ang mas maaasahan na Shams ng ESPN ay sinabi na posibleng within the next few days ay may magaganap ng trade. At hindi ang San Antonio Spurs ang una sa listahan. Bagkus ang top 3 teams nga daw na posibleng bagsakan ni KD na kausap ngayon ng Phoenix Suns ay ang Houston Rockets, Minnesota Timberwolves at ang Miami Heat. Subalit binalita din nga ni Shams ilang oras lamang nakakalipas na ang gustong lipatan ni KD mismo ay ang mga team na Houston Rockets, Miami Heat at ang San Antonio Spurs. Sa tatlong team lang na ito ay handang mag-commit si KD ng long term at mag-extend ng kanyang contract. At napaka-importante nito dahil si KD ay may 1 year na lamang 54.7 million sa kanyang current contract. Ibig sabihin next off-season ay free agent na siya. Kaya naman very interesting nga kung ano ba ang plano ng mga team sa tulad ng Minnesota Timberwolves. Dahil imagine nakipag-trade ka para kay KD tapos ang ending lang nito ay aalis lang naman siya sa off-season. Sinayang mo nga ang trade assets mo para sa isang taon ni KD. Ginawang maliwanag ng Phoenix Suns na gagawin nila ang best deal para sa kanilang team kahit nang ibig sabihin nito ay hindi bumagsak si KD sa tatlong team na pinangalanan niya. Nakadepende na lang din nga sa 6 to 8 teams na interesado kay KD kung susugal ba sila sa posibilidad ng pag-alis ni KD matapos lamang isang taon. Isama din natin sa update na si Jeremy Sohan na posibleng masama sa trade deal para kay KD sa Spurs ay nasa Phoenix na ngayon mga kaibigan at naghahanap nga ito ng magtitirintas ng kanyang buhok dito. Sa palagay nyo ba ay Spurs ang bagsak ni Kevin Durant? Ayun ay tumungo naman tayo sa OKC Thunder. Sa kanilang panalo kahapon sa Game 4 ay nakatuon nga ang focus ng mga fans at ng media kay Shai Gilgeous-Alexander na gumawa ng 35 points including ang 15 points sa last 5 minutes ng game. The most sa NBA Finals since 1971. Kay J-Dub na nagtala din ng 27 points and 7 rebounds. At kay Chet Holmgren na gumawa din ng 15 points and 16 rebounds despite the ankle injury sa first quarter. Ganun pa man, bigyan din natin ng pansin na nag-iisang champion sa kanilang team Alex Caruso na gumawa ng 20 points and 5 steals on 7 of 9 shooting sa field. Sa regular season ay nag-average lamang siya ng 7.1 points per game. Subalit sa NBA Finals ay 2 beses na siya nakapagtala ng 20 points. Siya lang nga ang player sa history ng NBA na walang ni isang 20-point game sa regular season subalit may 2 na sa NBA Finals. Ito nga ang isang halimbawa ng player na maaasahan mo sa playoffs o sa mga big moments. Ang kanyang basketball IQ, defense at hustle ay on full display buong playoffs. Si Caruso nga yung tipo na nakakainis na kalaban, subalit ang sarap na maging kakampi. Ang kanyang energy ay nakakahawa. Malaki din nga ang in-improve niya bilang shooter at kitang-kita nga ang kanyang IQ sa depensa at pati na din sa opensa. Wala ka nga makikita na play kung saan pinipilit niya ang tira. Gagawin niya lang nga kung anong binibigay sa kanya ng depensa. Ano ba masasabi niyo sa impact na dala ni Caruso para sa OKC Thunder?